Kamusta mga kahabi? Bali kaninang umaga ng itlog yung ating female mask corn snake. At ngayong gabi naman, aayusin natin ang paglalagyan ng mga itlog nito. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-setup at kung paano ako mag-incubate ng itlog ng corn snake. Kaya mga kahabi, samahan nyo ako. Let's go! Alright mga kahabi, bago natin kunin yung itlog ng ating corn snake, i-ready muna natin yung paglalagyan ng mga itlog. Ano nga ba yung mga kailangan natin at mga gagamitin natin pag nag-incubate tayo ng itlog ng corn snake? So ito, papakita ko sa inyo mga kahabi, isa-isa yung mga gagamitin natin ngayon. Ito, una pa sa first, ang ating microwavable Tupperware. Ito yung napili kong size. Kayo naman, depende sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Pero siguro ito na yung sakto para sa paggagamitan natin ngayon. Ganitong size. Ayan, microwavable Tupperware. Tapos, meron tayo ditong perlite. Ito yung magsisilbing substrate natin sa mga itlog. Meron din tayo ditong tubig. Ayan, kailangan natin yan. So medyo science din kasi itong pag-ready ng paglalagyan eh, no? Ayan, meron tayong weighing scale. At syempre, meron tayong styrobox dito. So ito naman, ito mga pinakita ko sa inyo, ito yung mga madalas kong gamitin pag nag-incubate ng itlog ng corn snake. Maraming klase ng method, maraming klaseng pwedeng gamitin na mga gamit. Pero ito yung hiyang sa akin, no? At nag-work para sa akin. Kaya ito yung pinapakita ko sa inyo. Ready na natin itong mga gagamitin natin. Unang first na gagawin natin mga kahabi, kunin natin itong microwavable Tupperware natin. Kuha tayo ng isa. So siguro isa lang muna i-set up natin. Tignan natin kung kakasya dito yung itlog ng ating corn snake. Yan. Alright mga kahabi, pagkakuha natin ng ating microwavable Tupperware, kunin naman natin ang ating weighing scale, pwesto natin, ipatong natin yung ating microwavable na Tupperware, buksan natin yung weighing scale yan para 0-0 na siya. Kunin natin yung ating perlite na ito, gagamitin natin substrate. So buksan natin to. Kuha tayo ng gunting. So, sa pagkakaalam ko, itong perlite na to, 200 grams ata to, na nakalagay dito, kada package niya, kada pack niya. So, salinan natin. So, parang sobrang dami kasi ng 200 grams. Kung ilalagay natin lahat to. Kaya, tansyahin lang muna natin. Siguro 100 grams. Try natin ng 100 grams. So yan, no? 80 pa lang pero ang dami na. Yeah, 100 grams. Tingnan natin kung all goods na to. So yun, saktong-sakto. Hindi siya manipis at hindi naman siya sobrang kapal. No? Halos kalahati na itong Tupperware na gamit natin. So, 100 grams siya. And sobra pa nga siya ng 0.8 pero all goods na yan. Konting diferensya. Ang next naman na gagawin natin mga kahabi, kumuha ulit tayo ng isa pang Tupperware. Patong natin dito sa weighing scale. So, this time naman, ito naman ay sasalinan natin ng tubig. So, ang ratio pala natin mga kahabi ay 1:1. So, 100 grams ng perlite, 100 grams ng tubig. So, salinan natin ng tubig. Yan o, ang bigat ng tubig o. 99 grams na agad yan, 99.4. Dagdag natin ng konti. Yung 106. So, bawasan natin kasi sobra siya. Dahil ang ratio nga natin ay 1:1. Pero kung sumobra tayo ng mga point, pwede na yun eh. Sumobra tayo ng bahagya, bawasan natin ng konti. So, yun, sobra naman yung bawas. Kaya dagdagan na lang ulit natin. And this time, patak-patak lang. Alright, patak-patak lang mga kahabi. Yun, no? 0.8. Ayan. So, sobra lang siya ng 0.8 pero all goods na yan dahil sobra din yung ating perlite. So, kung nagtataka kayo bakit hindi ko pa i-reka yung tubig doon sa perlite kasi alam nyo na yung nangyari kanina, pagbuhos natin, napasobra. Tapos binawasan natin, tapos nagdagdag ulit tayo. So, pagka ginawa natin yun ng direkta dito sa perlite, pag tinatak natin yung tubig, halimbawa dyan, nang hindi natin sukat, hindi na natin mababawasan yan. Alam niyo kung bakit? Dahil sisip-sipin na yan eh. Kaya ako, iniiwalay ko muna yung pagtimbang sa tubig para sure ball, di ba? Mahirap yung
Banat ka lang ng banat eh. Halimbawa yan, pag sumobra ng basa to, hindi mo rin magagamit. Gagawin mo naman, dadagdagan mo ng perlite. Dahil nga, itong lagayan natin, ganito lang ang size, hindi naman natin pwedeng dagdagan halimbawa ng perlite pag sumobra tayo ng tubig kasi baka mapuno tong Tupperware natin. Kaya, ayun ang ginawa ko. Kumuha ko ng another na lagayan, saka ako sinalinan ng tamang amount ng tubig, saka natin sinalin dito sa ating perlite. So, yun lang. Na-share ko lang kasi dati nangyari na rin sa akin yan. Nire-recto ko dito yung tubig. So, hindi kasi kailangan na sobrang basa ng ating substrate na gagamitin dito sa mga itlog. Kailangan saktong-sakto lang. Pagka hinipo mo siya, hindi siya yung sobrang damp o sobrang basa na may mga kumakapit pa na tubig sa kamay mo. So ito pa lang next na gagawin natin, haluin natin yung perlite na sinalina natin ng tubig. Yan, halo-halo lang hanggang magpantay yung may mga sumipsip ng tubig para pantay yung kalat ng tubig dito. Yan, halo-halo lang. Alright mga kahabi, nahalo na natin na maayos at pantay na yung pagkakabasa niya. So basa siya pero hindi siya yung sobrang basa o yung paghawak mo ay may mga tubig pa na kakapit sa kamay mo. So ito wala, saktong-sakto lang yung pagkakapantay ng pagkakabasa niya. So ngayon naman, papantayin naman natin itong substrate dahil pwede na natin kunin yung mga itlog. Yan, pantayin lang natin para pagka pinatong natin yung itlog, pantay yung perlite. Alright mga kahabi, naka-ready na yung paglalagyan natin ng mga itlog ng ating corn snake. Okay na to. Pwede na natin kunin yung mga itlog ng corn snake natin. Alright, kunin na natin yung mga itlog ng ating corn snake. Bale, ito yung corn snake natin ng itlog kaninang umaga. Bale, pagsilip ko kaninang umaga, may 6 na itlog nang nakalabas. Tapos, hinayaan na lang muna natin siya para makapangitlog siya ng maayos. Hindi muna natin siya ginambala. So, ito, mga kahabi, ang ating female mask corn snake. Nakalimutan yung mga head neto pero ang daming head neto kumbaga loaded siya. So kunin na natin itong mga itlog niya. Siguro kunin muna natin itong isang buong lagayan. Tapos siya yung tanggalin natin. Ayan no, pinoprotektahan niya yung mga itlog niya. So maternal instinct yan So lahat naman ng nanay ganyan, protective sa mga anak niya. So naiintindihan natin yan bilang keeper. Ayan, so tanggalin muna natin siya dyan. Ilagay natin dito sa kanyang lagayan. Tapos itong mga itlog, kunin natin. Kaya muna natin siya dyan magpahinga. Bukas pwede na natin pakainin yan. Alright mga kahabi, ito na yung mga itlog ng corn snake natin. Kunin na natin. At pwede na natin itong ilipat. So lipat muna natin dito sa lagayan na niready natin. So nag-deflate na yung iba pero pagka nailagay na natin yan sa ating incubator babalik na yan sa dating hugis niya. So dahan-dahan lang yan, lagay natin to dito. So sa paglagay ng itlog o pagkuha ng itlog, dapat hindi nyo mapihit o maikot yung itlog dahil pag naikot nyo yan o naiba yung pwesto niya, maaaring mabugok, masira, mamatay lang yung similya sa loob. Kaya kung paano nyo siya kinuha doon sa kanyang halimbawa itong nest box, ganun nyo rin ililipat dito sa pag-incubator nyo. So, halimbawa, ito, ganun yung orientation niya, ganun din ang paglagay natin dito. So, ang next na gagawin natin, mga kahabi, pag-iwa-hiwalay natin yung itlog. So, pag-iwa-hiwalay naman natin yung mga itlog, mga kahabi, ito yung ganito, pwede nyo nang hindi pag-iwa-hiwalayin. Pero para mas sigurado tayo, pag-iwa-hiwalay natin. Dahil, halimbawa, ito, once na may masira dito sa tatlo na to, pwede yung madama yung dalawang katabi niya. For example, itong nasa gitna, pag yan nagka-molds or nasira nga, pwedeng madama yung katabi niyang itlog. Ganon din dito. Kung isa man dito ang magkaroon ng molds o masira, maaari niyang madamay yung iba pang mga itlog. Kaya mas maganda, hiwa-hiwalay sila para if ever man na magkaroon ng amag yung ibang itlog, may hiwalay agad natin yung maayos sa hindi maayos. So yun lang din naman ang purpose nun, kaya pinaghihiwa-hiwalay siya. Pero sa wild naman, ganang itlog sila hindi naman na pinaghihiwalay, diba? Pero syempre sa wild yon, alam ng mother snake kung saan talaga sila
sila ilalagay o ilelay. So bilangin pala muna natin mga kahabi kung ilan yung itlog. Kanina ng umaga may 6 na akong nakita pag silip ko. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total of 12 pieces yung itlog ng ating female mask corn snake. So and lahat naman ng itlog looks good naman lahat. Nag-deflate lang siguro sa init ng panahon. Pero pagka once na na-incubate na yan, nag-start na ng incubation yan, babalik na sa dating hugis yan. Yan, pinaghiwalay natin to, dahan-dahan lang, make sure lang na dahan-dahan para hindi masira yung itlog. Once kasi na nabutas yan, sayang lang, di ba? Sayang yung effort at oras natin dyan. Siyempre, itlog na yan masisira pa, di ba? So, paghiwalay na natin itong tatlo. So, ito, dito ka na lang para 1, 2, 3, yun yung pagkakasunod-sunod nilang tatlo. Pwesto lang natin na maayos. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun, 6 sa taas, 6 sa baba. Kasi 12 pieces itong mga to. Ayusin lang natin. So dito naman tayo. Dahan-dahan lang para hindi masira o mabutas ang itlog. Pwesto natin dito. Yan. Nanginginig pa. So kunin na nga natin. Dahan-dahan lang. Ayun natin to. Dahan-dahan lang para hindi masira, hindi mabutas, hindi magkaroon ng damage ang itlog. Pa isa. So, madali lang naman siyang tanggalin kasi kanina lang naman to. Dahan-dahan lang. Yun. Dito yan. Ito muna. Maliit. Yan. Tapos, last two. Dahan-dahan lang. Yung last but not the least. Ayun. So, saktong-sakto sila dito sa lagayan na binili natin. Itong lagayan na niready natin. So, isin lang natin ang pagkakalagay. So, ayan na sila. Alright mga kahabi, napaghiwa-hiwalay na natin yung mga itlog. Ngayon naman, i-check natin isa-isa yung mga itlog kung merong similya lahat. So, patay muna natin yung ilaw, tapos kuha tayo ng flashlight. I-candling muna natin para makita natin kung may similya o wala yung mga itlog na to. Unahin natin itong first. So ito, mayroon siyang similya, hindi masyadong visible sa camera pero meron siyang similya at may mga maliliit na siyang veins. Yan. Last but not the least, syempre meron din. So lahat ng itlog na nandito ay may similya. Alright mga kahabi, na-check na natin lahat ng itlog and lahat may similya. Ayusin lang ulit natin yung pagkakalagay. Medyo ilubog lang natin ang bahagya para hindi sila gumulong. Yan, bahagya lang naman yung paglubog. Hindi naman natin kailangan ilubog lahat. Kasi hindi pwedeng maikot yan, hindi pwedeng magalaw o mapihit. Kailangan kung ano yung pwesto nila nung kinuha natin doon sa nest box, ganun lang din yung pwesto nila dito. Tapos nga pala, meron tayong marker dito. Lalagyan natin ng marker para makikita natin kung gumagalaw ba ang itlog o halimbawa pag chinek natin, pag binalik natin kung tama ba yung pagkakabalik natin para makita natin yung pwesto niya. Yan, kahit ganyan lang. Lagyan lang natin ng linya sa gitna. Yan, okay, nalagyan na natin lahat. Alright mga kahabi, nalagyan na natin ng markings lahat. Pwede na natin ilagay itong takip niya. Yan, make sure lang na nakalapat yung takip para hindi sumingaw. Hindi na natin kailangang butasan itong microwavable Tupperware natin kasi dapat ma-hold niya yung humidity. So yung humidity magmumula doon sa perlite na may tubig. So yun yung magkikreate ng humidity at yun ang dapat ma-hold na itong lagayan na to. So ilalagay na natin siya dito sa loob ng styrobox. Pwede na natin ilagay dito sa loob ng styrobox itong ating microwavable Tupperware na may perlite na nilagyan natin ng tubig. Tapos doon natin pinatong yung mga itlog ng ating corn snake. So dito lang sa gilid para yung ibang side malagyan pa natin kung sakali man na makapagpaitlog pa tayo. So yan, nakapwesto na yung ating itlog dito sa ating styrobox. Alright mga kahabi, pwede na natin takpan tong ating styrobox. Tapos mga kahabi, itong styrobox pwede na natin ipwesto kung saan yung area ng halimbawa ng bahay natin
na kung saan stable yung temperature na hindi ganun kainit. Kasi itong itlog ng corn snake, ang temperature na required lang dito ay 28 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Pagka medyo tumaas ka pa doon, halimbawa mga 30 pataas, magkakaroon ng deformities yung mga itlog. Although mapapabilis yung pagkapisa, pero may mga deform yung mga hatchling na mapapapisa mo. So make sure lang din na tama yung temperature na 28 Celsius degree to 29 Celsius degree, at dapat mataas din ang humidity para mag-success yung hatch nitong mga itlog na to. So itong styrobox natin, ipepesto na natin siya dito sa area natin o lugar natin na kung saan stable yung temperature at hindi ganun kainit. Kasi alam naman natin dito sa lugar natin sa Pilipinas, sobrang init lalo pag summer. Pero may mga part naman na malalamig. Pero ako kasi nasa part ako na sobrang init, no? Kaya hindi ko na rin kailangan ng heater. So dito sa corn snake, hindi na kailangan ng heater. Basta tama ang humidity at temperature, mapapapisa niyo yung mga itlog ng corn snake nyo. So ito, ipepesto ko na. Alright mga kahabi, na ipwesto ko na yung styro box. Bali dito ko siya nilagay sa ilalim ng lababo. Ito kasing ilalim ng lababo na to, dito yung stable ang temperature at hindi ganun kainit. At maraming beses na rin naman ako nakapagpapisa dito ng mga itlog ng Burmese python, ng reticulated python, ng bearded dragon at ng corn snake. Pagpapisa na rin ako dito, kaya okay sa akin yung area na to. At etong method na ginagawa ko, yung ganitong klase ng diskarte na pag-incubate ng itlog ng corn snake at ng iba pang reptiles, ay hiyang ako dito. Ito yung nagwo-work para sa akin dahil tulad nga ng nasabi ko kanina, maraming klase ng method o diskarte sa pagpapisa ng itlog ng corn snake at ng iba pang reptiles. So nakadepende sa klase ng reptiles yan, pero usually halos pare-pares lang naman, nagkakatalo na lang sa temperature at sa humidity. Pero itong ginagawa ko at pinakita ko sa inyo ngayong video, ito yung nagwo-work sa akin at ito yung hiyang sa akin. Kung ano yung hiyang sa inyo at kung ano yung nagwo-work sa inyo, doon na lang kayo mag-stick. Pero itong ginawa ko yan, para lang ma-share ko lang din sa mga iba pang nagbabalak mag-breed dyan ng reptiles. So simple lang naman yung ginawa natin. Hindi tayo gumastos ng malaki. Bumili lang tayo ng styro, bumili lang tayo ng microwavable Tupperware at ng perlite. Tapos nilagyan na, hinaluan natin ng tubig. Ratio na 1:1. So yun na, makapagpapisa na tayo ng reptiles. Pero kung may budget ka, pwede ka naman bumili ng incubator talaga na para sa reptiles. Marami naman available niyan sa market. Or kung gusto mo, pwede ka rin naman mag-DIY. Marami rin namang mabibili na DIY na incubator for reptiles. I-monitor ko na lang itong mga itlog ng corn snake natin at i-update ko na lang kayo mga kahabi. Alright mga kahabi, bali ganun na mag-setup at mag-incubate ng itlog ng corn snake sa mga nagbabalak mag-breed dyan. So sana makatulong tong video na to sa inyo. Huwag nyo na lang kalimutan mag-like, comment at subscribe at pindutin nyo ang notification bell dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito sa ating YouTube channel na ina-upload ko rin sa iba pa nating social media platform tulad ng Facebook. Paki-follow na rin po ako dyan at sa TikTok. Yan, paki-follow din ako dyan. So yun lang mga kahabi, hanggang sa muli, happy keeping lang sa atin palagi. Yeah!